Ibinaba ni Adam sa mesa ang papel kung saan nakalahad ang talambuhay na ginawa ni Isabel bago iniangat ang tingin sa estudyante niyang naghihintay ng puntos at komentong ibibigay niya. Ano masasabi mo? Maayos lang bang pagkakasulat ko? Yung mga grammar ba? Tama bang paggamit ko? Nag-aalalang tanong nito. Huwag kang mag-alala, maayos na pagkakakwento mo. May ilan akong nakitang mali sa grammar mo pero madali lang ayusin. Ani Adam, ngunit nakakunot pa rin ang noo ni Isabel. Kung ganoon, bakit ibang sinasabi ng ekspresyon mo? Maraming malino. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Isabel na napasandal na lamang siya sa silyang inuupuan niya. Pasensya na, medyo nalilito pa ako sa paggamit ng past, present at future tense. Siguradong marami ring maling spelling dyan, no? Yung currently ko dyan, sa halip na letter R ang doble, yung letter L. Ngayon ko lang naisip kung kailan napasa ko na sa'yo. Ngumiti si Adam at inusog ang papel para ibalik kay Isabel. Kagaya ng sinabi ko, madali na lang yung ayusin dahil mabilis ka namang matuto. Binilugan ko rin ang mga maling grammar at inilagay sa taas yung tama. Reviewin mo na lang mamaya at isalin mo sa panibagong papel. Tumango na lamang si Isabel habang binabasa ang talambuhay na isinulat niya. Bilang sa daliri sa kamay ang mga salitang may bilog dahil sa maling paggamit niya ng mga salita. Ngunit natutuwa siya dahil mataas pa rin ang puntos na ibinigay ni Adam sa gawa niya. Buong akala niya, hindi niya kayang gumawa ng isang pangungusap sa wikang Ingles. Subalit nakabuo siya ng isang mahabang talata na naglalahad ng storya niya ng buhay niya. Kamusta palang relasyon niyo ng lolo at lolo mo? Maayos na kayo? Pagtatanong ni Adam nang maalalang huling kwento sa kanya ni Isabel patungkol sa nangyari noong araw na hindi siya nakabalik sa piyestahan. Maayos naman, nakakapag-usap naman kami sa cellphone pero madalas si lolo lang nakausap ko. Ani Isabel. Saka ibinaba ang binabasa niya. Nakakausap ko rin naman si Lola. Yun nga lang saglit lang kasi tinatapos din niya yung usapan namin. Halatang masama pa rin ang loob niya. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat sa inyo. Siguradong nagdadamdam pa rin sila pero lilipas ang panahon. Magagawa rin nilang tanggapin ang desisyong pinili mo. Saad ni Adam habang kinukuhang panibagong papel na kanilang aaralin ngayon. Sana nga. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Hindi niya alam kung mangyayari yon dahil hanggang ngayon, wala pa ring alam ang lolo't lolo niya tungkol sa tunay na dahilan kung bakit siya nagpakasal. Ano mang mangyari, hindi niya sasabihin ang dahilan at kung kinakailangan, tatakpan na lamang niya to ng isa pang kasinungalingan. Ibinaba ni Adam sa sofa ang kanyang briefcase bag matapos buksan ng ilaw sa sala. Sinalubong siya ng kanyang pusa na ikinikiskis ang ulo sa kanyang paanan habang tinatanggal ang sapatos niya. Gutom ka na ba? Sandali lang, ani Adam bago isuot ang tsinelas sa pambahay na matanggal ang kanyang sapatos. Dumiretso siya sa lalagyan ng pagkain ng pusa niya upang sumalok dito at ilagay sa kainan nito. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Kakauwi lang niya galing sa pagtuturo kay Isabel. Wala naman sila masyadong ginawang aktibidad, ngunit pagod ang utak niya dahil sa kakaisip ng ibang bagay. Naglakad pabalik sa sala at saglit na pinanood ang pusa niyang kumakain. Hanggang sa hindi niya namalayan na siya ay natulala. Lumilipad na naman ang kanyang isip pabalik sa araw na naging dahilan para hindi siya matuloy sa piyestahan. Ang babaeng sakay ng kotseng pumukaw sa atensyon ni Adam noong araw na yun ay kamukha ni Isabel. Noong una ay akala niya na mamalikmata lamang siya. Ngunit hindi. Nakaharap niya ito mismo dahil sa ginawa niyang pagsunod hanggang sa makaabot sila sa tapat ng gasolinahan. Anong kailangan mo? Tanong nito matapos lapitan si Adam pagkababa ng sasakyan. Isinandal pa nito ang dalawang braso sa nakabukas sa bintana ng kotse upang sumilip sa loob. Napapansin kong kanina mo pa akong sinusundan. Stalker ka? Pwede kitang i-report sa pulis.
Sandali lang, nagkakamali ka. Saad ni Adam at balak sanang bumaba ng sasakyan, subalit hindi niya magawang buksan ang pinto dahil nakaharang ang babae mula sa labas. Hindi ka pwedeng lumabas hanggat di mo sinasabi ang rason kung bakit mo ako sinusundan. Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi nito. Number ko bang habol mo? Nagkita na ba tayo sa bar? Hindi ko pa nabigay ang number ko kaya sinundan mo ako para hingin yon? Natulala saglit si Adam. Hindi may pagkakailan ng kamukha nga niya si Isabel, ang babaeng kausap niya. Subalit magkaibang ugali ng dalawa. Sa pananalita at pananamit, wala siyang makitang pagkakatulad. Sorry, pero hindi ko ibibigay ang number ko. Dagdag nito. Dahil number mong ibibigay mo, ako ang magdidesisyon kung gusto ko makipag-hangout sa'yo. Sandali. Hindi kita sinundan para hingin ang number mo. Paglilinaw ni Adam. Meron lang akong itatanong sana sa'yo. Tumaas ang kaliwang kilay nito. Tungkol saan naman? Napalunok si Adam. Nagdadalawang isip kung itutuloy niya ba. Ngunit ayaw niyang sayangin ang pagkakataong to kaya dinerecho na niya. Mayroon ka bang kapatid na babae? Ilang segundong katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hanggang sa sarkastikong tawa ang kumawala sa babaeng kamukha ni Isabel. Wow! So ibig mong sabihin ayaw mo sa akin? Napailing ito. Ang unique ng paraan mo para mang-reject ng tao, no? Lalong nagsalubong ang kilay ni Adam. Mukhang di tayo magkakaintindihan, miss. Gusto ko lang tanungin dahil Sorry to disappoint you, pero wala akong kapatid. Anito? Saka umalis sa pagkakadungaw sa bintana ng kotse niya at tumingin sa relos niya. And kailangan ko na rin umalis, kaya hindi na kita ma-entertain. Bye-bye, Pogi! See you when I see you. At doon natapos ang pag-uusap ni Adam at ng babaeng kamukha ni Isabel. Walang nakuhang matinong impormasyon si Adam at mayroong parte sa kanya na nagsisisi sa kadahilan ng hindi niya ibinigay ang kanyang numero sa pagbabaka sakaling masundan pang kanilang pagkikita. Marami siyang hindi na itanong rito at meron siyang kutob na may connection to kay Isabel. Kailangan lamang niya mag-imbestiga pa bago to sabihin sa kanyang matalik na kaibigan. Ayokong umasa si Isabel sa wala, kaya kailangan niya muna tong kumpirmahin bago siya magsalita. Huwebes ng umaga, araw ng pahinga ni Rhea. 9:00 na siya ng umaga bumangon sa kama, hindi dahil sa napasarap ang tulog niya, kung hindi dahil sa pagkakabisado ng mga sasabihin niya kay Javier kapag nagkita ulit sila. 1:00 na madaling araw na rin siyang nakatulog dahil sa kakaisip sa maraming senaryo. Kapag nakausap niya to hanggang sa panaginip ay hindi siya tinigilan ni Javier. Animoy nagbibigay ng pahiwatig sa kanya. Oh, nakabihis ka yata. Aalis ka? Tanong ni Manang Rosa sa kanya nang sila'y nagkasalubong sa salas. Opo, may kailangan lang po akong ibigay kay Sir Javier. Aniya, saka itinaas ang dala niyang paper bag na naglalaman ng putaheng ginamit lang niyang dahilan upang matuloy siya sa lakad niya. Ayos lang po ba yung suot ko? Mukha na po ba akong senyorita? Mukha na po ba akong kaaya-ayang tingnan? Pinasadahan ng tingin ni Manang Rosa si Rhea mula ulo hanggang paa. Nagawa pa nitong umikot upang ipakita sa kanyang bagong biling bestida na kulay krema. Puno ito ng mga disenyong bulaklak, ang habay hanggang ilalim ng tuhod nito at ang manggas ay palobo ang disenyo. Nakatirintas ang buhok, ang mahabang pilik mata ay nakataas, mapula-pula ang pisngi at ang labi nito ay makintab pa sa bagong lampaso na sahig. Date bang pupuntahan mo? Ani Manang Rosa, saka inayos ang lukot na manggas ni Rhea. Naayos ang itsura mo, nagmukha kang tao. Nanlaki ang mga mata ni Rhea pero agad ding napangiti dahil alam naman niya kung anong ibig sabihin ng mayordoma sa sinabi nito sa kanya. Isa, lumapit si Rhea kay Isabel na makita itong lumabas galing sa kusina. Pupuntahan ko na sa Javier. Sobrang tagal pa ng linggo para sa akin, kaya susulitin ko ng day off ko ngayon. Ngumiti si Isabel at tinignan siya mula ulo hanggang paa.
Ang ganda mo ngayon, Ria. Ipagdarasal ko na ganyan rin sana ang ngiti mo pagka-uwi mo rito mamaya. Lalong ginanahan si Ria at lumakas ang loob upang magtungo sa kondominium ni Javier. Hindi niya alam kung anong kanyang maaabutan pagdating doon. Ngunit hindi niya hayaang mauwi ng sawala ang lahat. Kabisado na niya ang mga dapat niyang sabihin, kaya kumpiyansa siyang magiging makabuluhan ng araw na to sa kanya. Halos kalahating oras lang ang kanya naging biyahe papunta sa lugar ni Javier at magkahalong kaba at pagkasabik ang nararamdaman niya nang siya'y makababa ng taxi. Hindi niya alam kung dahil ba sa lamig ng aircon o nervyos ang dahilan kung bakit nagpapawis ang kamay niya. Huminga na lamang siya na malalim upang pakalmahin ang sarili bago tumuloy sa paglalakad patungo sa entrance. Ngunit natigilan siya na makita ang isang pamilyar na lalaking nasa labas ng gusali. Napako siya sa kinatatayuan niya. Nakaramdam ng panlalamig ang buong katawan, kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib at panginginig ng kamay. Hindi rin niya magawang magsalita dahil sa takot at kaba. Ilang taon na ang lumipas, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang bangungot ng kanyang nakaraan. Umalis siya sa probinsya upang kalimutan ng lahat. Subalit bakit naririto sa syudad ang taong sumira sa pangarap niya at nagbibigay ng trauma? Tamad na bumangon sa kama si Javier nang tumunog sa ikatlong pagkakataon ng alarm sa cellphone niya. Ramdam niya ang pagkirot ng sentido niya dahil sa alak na magdamag niyang kasama. Saglit siyang naupo sa gilid ng kama, saka pinatay ang nakakairitang tunog ng alarm. Ilang saglit pa ay tumayo na siya at tumiretso sa banyo na makaramdam ng pagsusuka. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili sa loob dahil namalaya na lang niya ang sarili na nakasubsob sa upuan ng kubeta, dahilan para magising ang diwa niya. Agad siyang tumayo at lumabas ng banyo, dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos ay naglakad patungo sa salas, naupo sa sopa at natulala sa kawalan. Tahimik ang paligid ngunit maingay sa isip na Javier ang nangyari na namang pagtatalo nila ng ina. Mabigat sa loob ang kanyang naging desisyon, ngunit para sa kanyang pangarap, nakahanda siyang bitawan ng lahat. Batid niyang realidad ng walang kahit na anong koneksyon sa mga nakatataas, lalo na sa pamilya niya. Magiging mahirap to, ngunit nakahanda na siyang harapin ang lahat. Wag na wag kang lalapit o hihingi ng tulong sa amin. Tandaan mong araw na to, Javier. Panindigan mo yung kalokohan mo. At sa oras na bumagsak ka, hindi kami lalapit sa iyo para abutin ang kamay mo. Bahala ka na sa buhay mo. Ang mga salitang tumatak kay Javier na nanggaling sa kanyang ina. Masakit. Ngunit siya ang gumawa ng dahilan para sabihin ang mga katagang yon para sa kanya. Tumayo si Javier at bumalik sa kwarto para gumayak dahil marami pa siyang kailangang ayusin sa photo studio na malapit na rin niyang buksan sa publiko. Tapos na siya sa pagpipintura at pagbili ng mga palamuti. Kaunting ayos na lang para siya'y makapagsimula na ng panibagong kabanata ng buhay niya. Hindi malaman ni Ria ang gagawin habang nakatago sa isang malaking halaman na nasa tapat ng gusaling kanyang kinatatayuan. 10 minuto na siyang bilad sa araw, ngunit ito lang ang tanging pwesto na nakita niya upang makapagtago sa taong hindi na niya gustong makita pa. Miss, gusto mo nang maiinom? Halos mapatalon siya sa gulat nang may batang nagsalita mula sa likuran niya. May bitbit itong malaking kahon na gawa sa styro na naglalaman ng mga bote ng tubig na inilalako nito sa mga tao. Hindi. Okay lang ako. Salamat. Aniya. Ngunit ang totoo, hindi na maganda ang pakiramdam niya. Tagaktak na ang kanyang pawis. Sinabayan pa ng takot na baka siya'y makita ng taong dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Nasa loob to ng gusali at wala siyang ideya kung bakit to naroroon. Hindi niya batid kung dito ba to nakatira. Dito ba to nagtatrabaho? O baka ito ang may dinalo lang sa loob na kakilala? Ano man ang rason, hindi niya gusto makasama to sa iisang lugar. Miss, maputla po kayo. Sigurado ba kayong ayos lang po kayo dito? Bakit di po kayo sumilong doon sa loob? Pagtatanong ng bata sa likuran niya.
Hindi naman po bawal. Ayos lang nga sabi, di ba? Hindi na nakontrol ni Ria ang boses niya, dahilan para mataray niya ang bata nagmamalasakit lamang sa kanya. Nakatungo itong umalis sa harapan niya at muling nagpatuloy sa paglalako ng dalang paninda. Napasa po na lamang si Ria sa noo at mariing napapikit dahil hindi na niya alam ang dapat na gawin sa mga oras na to. Nais niyang ilabas ang galit at sama ng loob, ngunit hindi niya magawa. Pinangungunahan siya ng takot na baka kagaya noon ay walang maniwala sa kanya at makatanggap lamang siya ng panghuhusga sa mata ng mga tao sa paligid niya. Nanggaling na siya doon at hindi na niya gustong maulit pa yon. Kainis? Mabilis na pinunasan ni Ria ang luhang namumuo sa mga mata niya. Wala na siyang lakas ng loob upang tumuloy sa loob, kaya tumalikod na siya at napagdesisyon ng umalis nang may tumawag sa pangalan niya, dahilan upang matigilan siya. Ria? Boses ng isang lalaki at yun ang naging rason upang lalong kumabog ang kanyang dibdib. Mas lumakas pa ito na maramdaman na papalapit to sa gawin niya. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya alam kung papaano. Nanlalamig siya at hindi maigalaw ang kanyang mga paa. Ria, ikaw ba yan? Layuan mo ko! Buong lakas sa sigaw ni Ria, saka lumingon sa likuran. Sinabayan niya pa na malakas sa pagpalo ng paper bag na sumaktong tumama sa ulo ng lalaking lumapit sa kanya. Balak niya pa sana itong hampasin, ngunit napahinto siyang makita kung sino ang nasa harapan niya. Sir Javier? Lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa gawin nila. Ang iba ay nagsisimula na makiusosyo dahil sa biglaang pagsigaw ni Ria at sa pananakit na ginawa niya. Ako nga, saad ni Javier, nakahawak sa kanang bahagi ng ulo kung saan tumatama ang matigas na bagay na nasa loob ng paper bag na dala ni Ria. Pasensya na kung nagulat kita. Ayos ka lang ba? Hindi maipinta ang mukha ni Ria. Naghalo-halo na ang nararamdaman niya. Yung kaba, takot, pag-aalala, konsensya, at isama pang tingin ng mga taong nasa paligid nila. Pasensya na. Napatungo si Ria upang hindi makita ang tingin ng mga tao sa kanila. Hindi ko nakilala ang boses nyo. Akala ko kasi... Naghintay si Javier ng sunod nitong sasabihin, ngunit wala siyang narinig. Agad naman niyang napansin ang panginginig ng kamay ng dalaga at kagaya niya mukhang di na rin ito komportable sa paligid nila. Halika, pumasok tayo sa unit ko. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Ria. Balak sanang bumalik sa loob ng gusali, pero hindi kumilos ang dalaga. Ria, wag po dito. Bahagyang inaangat ni Ria ang kanyang ulo upang makiusap kay Javier. Dalhin niyo ako kahit saan, wag muna dito. Naguguluhan man, sinunod na lamang ni Javier ang pakiusap ni Ria. Sa halip na bumalik sa loob ng kondominium, dumiretso siya sa kalsada at pumara ng taxi upang magtungo sa lugar na sa tingin niya magiging kalmado ang kasama niya. Ayos ka na? Inabutan ni Javier si Ria ng isang maiinom na binili niya sa katapat ng convenience store. Kalmado na ang itsura nito kumpara kanina. Ngunit hindi pa rin panatag ang loob niya dahil sa nakitang reaksyon ng dalaga. Medyo umokay ng pakiramdam ko kahit paano. Saad ni Ria nang tanggapin ang iniinom. Sumandal siya sa sopang inuupuan at nilibot ang paningin sa loob ng silid. Ang ganda ng studio mo. Ang liwanag sa mata. Kailan ang opening? Bahagyang ngumiti si Javier. Hindi ko pa masasabi ang eksaktong araw, pero malapit na. Baka sa susunod na buwan o kaya mas maaga pa doon. Tumango-tango si Ria na abala ngayon ang mga mata sa pagtingin ng kabuuan ng photo studio ni Javier. Kulay puti at itim ang kabuuang tema at nakasabit sa dingding ang ilang mga larawan na kuha ni Javier. Karamihan sa mga ito ay mga nagagandahang kababaihan na profesional rin sa ginagawang pagmamodelo. May mag-isa, may magkakapareha at may mga grupo. Ano nangyari? Naalis ang tingin ni Ria sa dingding at nalipat to kay Javier na seryosong nakatingin sa kanya. Hindi normal ang reaksyon mo kanina nang lapitan kita.
May nangyari ba sa'yo? Napahigpit ang hawak ni Ria sa inumin niya. Natatakot kung dapat ba niyang ikwento to sa iba, lalo na't matagal na niya tong pilit na kinakalimutan. Hindi siya komportable pag-usapan, ngunit gusto niyang makawala na sa bangungot ang nakaraan. Wala namang nangyari kanina, pero panimula ni Ria habang pinakikiramdaman ng sarili kung kaya niya bang pag-usapan tong muli. Kung hindi mo pa kayang ikwento na iintindihan ko, huwag mong pilitin ang sarili mo. Wika ni Javier na nagpagaan sa loob ni Ria. Pero kung ano man yan, nakahanda kong damayan at tulungan ka. Kaibigan mo ko, Ria. Ang mga salitang binitawan nito ay siyang nagbabagsak sa mga naipong luha sa mata ni Ria. Yun ang isa sa mga katagang matagal na niyang hinihintay marinig, lalo na sa mga dati niyang kaeskwela na imbis na mayan siya, ay tinalikuran siya dahil ayaw madamay sa gulo. Pinagkaisahan siya ng lahat, kaya mas pinili niyang ibaon sa limot ang pangyayaring hindi nabayaran ng may kasalanan. Siya ang biktima, ngunit siya ang higit na nagdurusa. Noong high school ako, mayroong isang lalaki na kamag-anak ng dati kong kaklase. Pasimpleng humahawak sa masalang bahagi ng katawan ko. Noong una, akala ko hindi niya sinasadya pero ilang beses na naulit yun. Panimula ni Ria habang nakatungot hinayaang magbagsakan ng luha niya. Nagsalita ako, pero walang nakinig at naniwala sa akin. Gustong gusto ko magsumbong pero hindi na ako nagtangka dahil mag-isa lang naman ako noon at walang ni isa sa mga klase kong gustong tulungan ako kahit na nandoon naman sila nung nangyari yon. Hindi nakapagsalita si Javier. Nagulat siya sa mga narinig kay Ria sapagkat mas mabigat pa lalo to sa inaasahan niya. Ilang araw akong hindi pumasok ng dahil doon hanggang sa napagdesisyonan kong tumigil na lang sa pag-aaral dahil sa binigay sa akin trauma ng pangyayaring yon. Hindi ko rin binabanggit ang totoong dahilan ko sa magulang ko dahil natatakot ako. Pinunasan ni Ria ang luha sa kanyang pisngi habang patuloy sa paglalahad ng buong pangyayari. Tahimik lamang sa Javier na nakikinig, ngunit ang kanyang kalooban ay ramdam ang bigat at hirap na pinagdadaanan ni Ria na ilang taong nanahimik. Piniling magpakalayo at ibaon sa limot ang lahat ng walang hustisyang nagaganap. Hindi alam ni Javier kung anong dapat niya sabihin, subalit hindi na siya ipinagsawalang bahala ang mga narinig niya. Magmerienda ka muna, Ria. Inilapag ni Javier ang isang tray sa lamesita kung saan abala si Ria sa pag-aayos sa mga palamuti na idinidikit sa dingding. Nag-abala pa po kayo, sir, pero salamat sa pamerienda. Inalis ni Ria ang ilang gamit sa lamesita bago tulungan sa Javier na ilapag ang 4 na paper meal box na naglalaman ng iba't ibang klaseng pagkain na pinadeliver nito mula sa isang fast food chain. Hindi maiwasang mahiya ni Ria na maalalang pagkawala ng paper bag na dala niya. Hindi niya alam kung saan niya ito nabitawan pagkatapos niya itong ihampas kay Javier. Nanghihinayang siya dahil ang pagkaing sanang yun ay pwede nilang maging merienda. 3:00 na ng hapon, ang pagbisita ni Ria kay Javier ay nauwi sa pagbaboluntaryong pag-aayos ng tinatayo nitong studio. Hindi na malayan ni Ria ang oras dahil nalilibang siya sa ginagawa niya. At kung hindi pa siya inaya ni Javier na magmerienda, hindi niya mamamalayan na hapon na. Pasimpleng pinanood ni Javier si Ria na kumakain. Nagagawa na nitong ngumiti at tumawa sa mga nagdaang oras. Ngunit alam ni Javier na naroon pa rin ang takot sa loob ng dalaga matapos ibahagi ang kwentong nagbigay ng bangungot sa kanyang nakaraan. Nauunawaan na ni Javier ang mga reaksyon noon ni Ria matapos makita ang mga larawan na kinukunan niya. Hindi niya maiwasang isipin kung komportable ba to o napipilitan lang to sa kanyang makisama. Sir, ayos lang kayo? Tanong ni Ria nang mapansin ang malalim na tingin ni Javier sa kanya. Mayroon ba kayong gustong sabihin o itanong? Umiling sa Javier at ipinagpatuloy ang pagkain ng kanilang merienda. Bumalot muli ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan nila. Hindi alam ni Ria kung anong nasa isip ni Javier dahil kanina pa itong tahimik at kung magsalita ay matipid. Hindi niya alam kung tungkol ba to sa kwentong ibinahagi niya
o tungkol sa nangyari sa condo unit nito noong nakaraang araw. Sir, pwede magtanong? Hindi napigilan ni Ria ang sarili. Ayaw niya matapos ang araw na may mga katanungan siya sa isip niya na hindi niya nailalabas. Hindi ko alam kung ano bumabagabag sa inyo, pero pwede niyo naman akong paglabasan ng sama ng loob, kagaya ng ginawa ko kanina. Sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam ko. Salamat ulit sa pakikinig. Sandaling tumigil sa pagnguya si Javier. Kinuha ang paper cup na naglalaman ng juice, uminom at pagkatapos ibinalik muli ang tingin kay Ria. Sa totoo lang, hindi ako mapalagay sa kinuwento mo. Pakiramdam ko, malaking kasalanan kung mauupo lang ako. Natulala si Ria, hindi inaasahan na yun ang maririnig niya. Hindi maalis sa isip ko yung reaksyon mo kanina nang lapitan kita sa labas ng building. Yung panginginig ng kamay mo noong nasa taxi tayo, papunta dito. At yung takot sa mukha mo habang nagkukwento ka sa akin kanina. Nakakagalit, Ria. Seryosong saad ni Javier. Hindi ko alam kung paano mo nagawang dalhin ang takot na yun sa loob ng ilang taon. Napatungo si Ria, napatitig sa kinakain niya habang pinipigilan ng sarili na muli na namang lumuha. Ang akala ko nga, tuluyan ko na siyang nakalimutan dahil sa pagiging abala ko sa trabaho dito sa syudad. Pero mukhang hinahabol ako ng nakaraan. Ayaw akong tantanan. Tutulungan kita magsampa ng kaso laban sa taong yon. Saad ni Javier. Ibigay mo sa akin ang pangalan niya, yung lugar kung saan siya nakatira. Sir Javier, wag na siguro. Napatuwid ng pagkakaupo si Ria, napalunok at umiling-iling kay Javier. Alam kong gusto niyong tumulong, pero ayoko na ng gulo. Hindi ko rin gusto malaman to ng magulang ko dahil mag-aalala lang sila at sigurado magkakaroon ng malaking gulo. Agad na nagsalubong ang kilay ni Javier. Hindi mo ba gusto maparusahan yon? Gusto. Pero natatakot ako sa pwedeng mangyari pagkatapos nito. May kaya ang pamilya nila at may koneksyon. Ako wala. Nandito ako. Saad ni Javier, dahilan upang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Ria. At kung kinakailangan, kukuha ko ng abogado para sa'yo. Hindi nakapagsalita si Ria. Pakiramdam niya ay nalula siya sa kayang gawin ng lalaki sa harap niya. Sa ilang taon na itinago ni Ria na nangyari sa kanya, ni isa sa mga yon ay wala siyang nakitang pag-asa. Ikinulong niya ang sarili sa madilim na silid sa pag-asa maglaho ang mga bakas ng magandang karanasan sa kanyang nakaraan. Ngunit sa mga sandaling to, nagkaroon ng liwanag sa silid kung nasaan siya. Nagkaroon siya ng pag-asa para makawala sa nakaraan at ipaglaban ang kanyang karapatan bilang isang biktima ng panliligalig. Sigurado ka bang bababa ka? Paniniguro ni Javier kay Ria pagkarating nila sa tapat ng gusali. Kung hindi ka komportable, hintayin mo na lang ako dito sa taxi. Sasama ko sa inyo, Sir Javier. Ani Ria, saka tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Kung sakaling nandyan pa siya sa loob, haharapin ko siya para matapos na. Matagal na tinitigan ni Javier si Ria bago niya buksan ang pinto ng sasakyan at lumabas silang dalawa. Siya ang naunang lumakad, nakasunod si Ria sa kanyang likuran habang papasok sa lobby. Nililibot ni Ria ang kanyang tingin sa paligid. Hinahanap kung narito pa ba ang tiyuhin ng dati niyang kaeskwela, ngunit hindi niya na to makita. Siguro napadaan lang siya dito. Pabulong na saad ni Ria saka tumingin kay Javier. Hindi ko na kasi siya makita. Ria? Napahinto si Ria sa paglalakad at napatingin sa kaliwa nang marinig ang pagtawag ng pangalan niya. Agad siyang naniga sa kanyang kinatatayuan nang makita kung sino ito at tila ba nag-init ang buong katawan niya nang lumapit pa to sa kanya. Ikaw nga, Ria. Nandito ka rin pala sa syudad? Ah, oo. Hindi alam ni Ria kung paano kikilos sa harap ng dati niyang kaeskwela. Ilang taon niya tong hindi nakita at hindi rin maayos ang huling pag-uusap nila. Malaki ang pinagbago ng hitsura nito at tila ba lalong gumanda sa paningin niya. Kagaya ng dati,
hindi pa rin maiwasang manliit ni Ria. Kamusta ka na? Dito ka rin ba nag-i-stay sa kondominium? Anong floor mo? Anong number ng unit mo? Sunod-sunod nitong tanong, halata ang kagalakan sa muka, samantalang pagkailang naman ang nararamdaman ni Ria. Kalilipat ko lang kasi ngayong araw dito sa kondo at wala ko masyadong kilala pa dito sa syudad. Mabuti na lang nakita kita. Pilit ng ngiti ang bumuhit sa labi ni Ria. Sinubukan niyang tingnan to ng diretso sa mata, ngunit hindi niya kaya. Hindi niya alam kung anong isasagot o kung paano kikilos sa harap ng dati niyang kaeskwela na pamangkin ng taong nagbigay ng bangungot sa kanya. Ria. Naramdaman ni Ria ang marahang pagtapik ni Javier sa balikat niya, kaya nilingon niya to. Walang lumalabas sa bibig ni Javier, subalit sa mga mata nito ay tila ba tinatanong kung ayos lang ba siya. Oh, magkasama pala kayo? Ang akala ko hindi kayo magkakilala. Kanina pa kasi kitang napapansin na nakatayo't nakikinig lang. Bakit ba kasi hindi ka nagsasalita? Tanong ng dating kaeskwela ni Ria. Ngumiti sabay tawa ng mahinhin habang nakatingin kay Javier. Hindi ko inakala na magkakaroon ka ng hot boyfriend dito sa syudad, Ria. Baka naman pwede mo kong ipakilala. Hindi magawang kumibo ni Ria, subalit nagawa na niyang idiretso ang tingin sa mata ng dati niyang kaeskwela. Hindi makapaniwala si Ria na nakaya nitong lapitan siya na parang walang nangyari at kung makipag-usap ay para bang walang kasalanan ang pamilya nito sa kanya. Nakaramdam siya ng inis, galit at pagkadismaya. Pasensya na, kailangan na naming umalis. Saad ni Javier, nang mapansin kanina pang hindi komportable si Ria. Hinawakan niya to sa kamay, binalak na talikuran na ang babaeng nasa harap nila, subalit hindi gumalaw si Ria sa kinatatayuan nito. Bakit ang unfair? Halos pabulong na tanong ni Ria. Hindi inalis ang tingin sa dati niyang kaeskwela. Bakit parang ako lang ang nakakaramdam ng pagkailang sayo? Natigilan ito. Ria, paano mo ako nagawang lapitan at kausapin ng ganyang kadali? Nagsimulang manginig ang boses ni Ria at kasabay ng pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Paano mo nagagawang makipagburoan pa sa akin na para bang wala kayong ginawang kasalanan? Nawala ang maaliwalas na mukha ng dating kaeskwela ni Ria. Lumitaw ang ekspresyon nitong sumisigaw ng konsensya. Ria, patawarin mo na kami. Kalimutan na lang natin yung lahat. Please. 5 taon na rin naman ang lumipas. Matagal na yon. Magkapatawaran na tayo. Gumuhit ang gulat sa mukha ni Ria. Babae ka ba talaga? Ria, huwag kang gumawa ng skandalo dito. Ang dami ng taong nakatingin sa atin. Pakiusap nito. Tsaka isa pa, nagsorry naman na kami sa'yo dati, hindi ba? Huwag mo nang ungkatin at palakihin pa ang gulo. Mag-move on ka na. Hindi naman ganun ka big deal ang nangyari sa'yo para magtanim ka ng galit sa amin. Nagpanting ang tenga ni Ria. Umakyat ang init na nararamdaman niya papunta sa kanyang ulo. At hindi na napigilan ng sarili na pagbuhatan ng kamay ang dati niyang kaeskwela. Lahat ng tao sa labi ay napatingin sa gawin nila. Napahinto sa kanya-kanyang ginagawa upang makiusosyo. Gulat naman ang makikita sa mukha ni Javier. Hindi inaasahan na gagawin yun ni Ria. Hoy babae, nakita kong ginawa mo sa anak ko. Patakbong lumapit ang isang babae sa gawin nila, saka itinulak si Ria palayo. Ang kapal na mukha mong itulak ang anak ko? Sino ka bang babae ka? Hindi magawang magsalita si Ria. Nagsimulang manginig ang kamay niya na makita ang isa pang pamilyar na mukha ng lalaking nasa edad 60 na naglalakad palapit sa mag-ina. Ano nangyayari dito? Tanong nito at agad na nilingon ang gawin ni Ria. Sandali itong natigilan. Maya-maya lang ay ngumisi na makilala ang dalaga na kitang-kita ang takot sa mukha nung makita siya. Aba, hindi ba't ikaw yung kaeskwela niya dati? Ang liit nga naman ng mundo. Anong ginagawa mo rito? Naikuyom ni Ria ang kamao. Lalong nag-init ang buong katawan niya at anumang oras ay magsisimula ng umagos ang mga luha niya.
Nawala ang tapang niya at bumalik ang takot sa loob niya. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Si Javier ang nagtanong. Pumesto siya sa harapan ni Rian nang hindi binibitawan ang kamay nito.